Alam mo ba kung saan kumakain ang mga nakatira at nagtatrabaho sa Makati na gusto ng mura, sulit at masarap na pagkain? Aba, ay di sa kalye. Gaano kakalimit kumakain dito? Araw-araw. Araw-araw? Oo, Ano solid. in-order mo? Bukod sa mga mahal na kainan, ay nagkalat din ang street food sa Makati. Petsa de peligro na ba? Ay sugod muna sa paboritong street food vendor. Pero kahit may budget naman, ay pupuntahan pa rin dahil sa sarap na taglay. Hindi nagbabago ang lasa ng sabaw. Yung paborito ng marami na Walas Tikpares, aba, ay may unli na rin. Adobo na gumagamit ng kakaibang karne, meron din yan sa Makati. Are na, ang kakaibang street food. Kung iniisip mo na mahal sa poblasyon, ay hindi mo pa nababalitaan ang tapsihan na to. In a world full of 100 plus peso meals, dine, below 100 pa rin ang mga tapa. Gusto mo ba humigop ng mainit na sabaw? Ay dine, sinigang na pisngi. Yun, may ngipin without a doubt. Ari ay ulo. Lutong bahay ba? Nasa Makati rin ang marahil pinakasikat na karinderya sa Pilipinas. And with local and international vloggers na napunta din kasama na si Mark Wins na talaga namang milyong-milyon ng views, making it probably the most famous karinderya sa buong Pilipinas. Tatapusin natin ang food trip na to sa babago nagte-trending na street food na masarap na pulutan, masarap din iulam. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Yan, narinig na tayo sa Walas Tikpares ni Kabayan Wilbert. Din rin sa Makati. Binalikan natin. The last time na narinig tayo, parang mga almost 2 years ago. Bakit natin na rin binalikan? Ay, papakita ko sa inyo. Ang bago nating ipinunta din Grabe, yung sabaw din na halos parang gatas. Yan, ari sa dyan pinupuntahan din yung sabaw na yan. Yan, may mga taba-taba rin. Nice. Yan, imagine mo yung malutong at malasang lechong kawali. Gaya ng sabaw. Nice. Di ka mapapaibig dyan. Ay tingnan, lechong kawali. Saka ang taba-taba at ang magatas, ang creamy na sabaw ng Walas Tikpares. Tapos, susundutan mo ng garne, isaw. Ay, inang. Mag-ano tayo? Iisaw, saka lechon. Bago yan. May lechong kawali na rin din Pero hindi yan yung dahilan kung bakit natin binalikan. Sila ay only rice na rin at may isang drink for only 100 pesos. May only rice ka na. May isa ka pang drink. Yan ay only sabaw pa. Isasarap ng sabaw ng Walas Tik. Mapapa-only rice ka sadya. Yan na. Walas Tikpares, I missed you. Sabaw muna. Na-miss ko sadya, sabaw na rin. Hindi nagbabago ang lasa ng sabaw. Pero yung talagang lalagyan mo lang ng chili garlic, chili oil, green onion, ay talo-talo na. Paskanin. Haluing maigi. Yan, kita mo naman yung isaw na yan. Buti may lamang loob pang natira. First bite. Thank you, Lord. Sa totoong buhay, di ba, iba't ibang klase yung pares. Merong kanto pares, merong kabayan, meron yung pares retiro na matamis, aring Walas Tikpares, tapos meron yung lechong kawali pares. Sa lahat talaga, ay Walas Tikpares talaga ang pinaka-paborito ko. Yung malapot na sabaw, na creamy, may konting tamis, may konting alat, tapos rin mga lamang loob, ay, nanalo sadya. Tapos nung last time pa ako nagpunta din, hindi pa siya only rice. Wala pang libreng soft drink. Ngayon naman, another reason kung dati pupunta ka ng Walas Tikpares dahil yung lamang loob niya na malinis, ganda ng pagkakaluto. Tapos pangalawang rason, yung sabaw na napakalasa ngayon, ang dagdag rason, only rice na. At isa pang rason, garne, may lechong kawali na rin. Lechong kawali, crispy. Tapos yung buttery na taba,
Hindi yung sabaw nga, panalo. Although tinry ko lang to. Dati, paborito ko talaga dito, tuhod. Wala lang ang tuhod ngayon. Itong lechong kawali, good to try. Pero yung mga lamang loob talaga ang paborito ko din. At yung literal, yung sabaw pala ang ulam na. Tapos sasama mo naman lamang loob. Wala stick pares for the win. Pagsamasamahin natin, lechong kawali, taba, isaw. No, this is a solid bite. Solid start sa ating Makati Street Food Crawl. Season X1. Ayan, nariyan na tayo sa Jolly Jeep Nare. Anong kakaiba sa Jolly Jeep Nare? Meron yung kakaibang street food, abangan nyo yun. Ang pwesto Nare, dinilaang sa tapat ng Makati Central Square. Tapos makikita nyo lang itong Motolight Nare. Yan, dini ang pwesto niyan. Yung hinahanda niya kasi dini, dalawang batches. Ang umpisa dating mga 10:30 AM. Tapos ang second batch, mga 4 to 5 PM dumadating. Yun ang hinihintay natin ngayon. Ang pwesto nga pala Nare ay sulit pares ni Kuya Jimmy. Yan, so may paresan sila, may dinakdakan, pero hindi yun ay pinunta natin din. Are na ang hinihintay ng lahat. Dumating mga 4:30 PM. Mukhang masarap naman yung dinakdakan, pero may iba tayong kakainan ng dinakdakan. Din sa Makati rin, kaya abangan nyo yun. Yan. Pag garning kaldero, alam mo na yan. Pares yan. Ayan, ang dumating ang pagkain. Nagdatingan na rin ng mga mangangain. Ano ba to? Kabayo. Are, ang pinunta natin din adobong kabayo. Bango nabinuksan parang quality Tapos yan, dahil mga buto-buto yan, napakalasa niyan. Iyon, ari pala, may libreng sabaw ng pares na kasama. Yan, may mga taba-taba pa. Ay sulit na sulit are sa 90 pesos. Kaya pala rin, mabilis maubos. Ang dami na order So, 90 pesos, adobong kabayo with rice, libreng sabaw, may taba pa. Pagigay na pa agad. Yan. Are, agad. Titikman muna natin ng yan mukha naman siyang malasa. Ang tanong din kung aray malambot. Kakalaman. Adobong kabayo din sa Makati. First bite. Thank you Lord. Ang lambot, salty, tapos malambot, may konting anghang, konting-konti lang. Tapos kita niyo kung gaano kalambot, humiwalay sa buto, and heavy on the soy sauce flavor. Wow. Actually, hindi mo naman siya madidistinguish sa baka ko, hindi mo alam na adobong kabayo. Pero mas lang siya, mas chewy lang siya ng kaunti sa baka. Malambot siya, pero ramdam mo yung may konting laban dun sa karne. Try natin with the rice. Just like any adobo, baboy, manok, ang sarap with rice. Tikman natin with pares yan. Malapot yung sabaw. Wow, look at that taba. Para matimusan na rin natin yung pares nila. Wow, that is quality pares. Kung hindi ako nagpares, malamang o-ordering ko to dito. Sarap ng pares nila, may lasa. Nakita nyo, wala naman ako nilagay. Malasa na tapos yung taba. Grabe, natutunaw sa bibig. Quality tong must try to. Tapos, kita nyo, maraming buto. Pero bawat buto naman, may kadikit na malaking chunk ng laman. May mga konting parts na medyo chewy. Pero hindi naman tipong may hirapang kanguyain. Yun naman, malambot. Shoutout nga pala kay Kuya A. Food trip ni Kuya A. Sa kanya ko nalaman na rin. Pagpasamahin na natin. Yan. Adobong kabayo, pares. Saan ka nakatala noon? Dinilaang sa pares ni Kuya Jimmy. Narinig na tayo sa Doremi. Top C din sa poblasyon. Sikat na sikat are. Lalo na sa mga pumaparty, gumigimik din sa poblasyon. Actually, hindi ito yung main branch nila. Nakapag-vlog na tayo dati doon sa main branch. Pero ari kasi, yung branch na 24 hours. Tapos kakatuwa din. Very simple ng kainan. Parang may 5 tables lang. Tapos kaya sa diary napupuno kapag dinner time at late night. Aring fried rice nila ang napakapanalo, napakasarap niyan. Sobrang solid niyan. Tapos at talagang yan ibuhag-hag. Kaya masarap yan. Yan ang pork. Yan din ang in-order ko dati, napakapanalo din. Sarap niyan.
Bali yung pork chop naman din eh. Malambot na yan. Saka may lasa na yan. Saka luto na yan. Ipipirito lang. Ayan. Yun eh. Panalo yan. Pang fresh ang mga itlog dyan. Yeah, bagong deliver. Ayan. Yan na rin tapa. Sarap na napakalasa niyan. At tare ang hakbini sa Doremi. Pwede kang humingi ng sabaw ng pinaglutuan ng tapa. At are daw sadya dati, mas mura. Pero ngayon, medyo nagtaas na ng presyo. Pero napaka-affordable pa rin. In a world full of 100 plus peso meals, dini, below 100 pa rin ang mga tapa. Are na, ang pork silog. Kita nyo namang pork na yan. Kulay na kulay pala ang sarap na niyan at kitang-kita napakalambot. Tapos yung itlog, malasado, ganda ng pagkakaluto at kita nyo naman yung buhaghag sa fried rice na yan. At are yung tapa nila, malasa rin yan. Are na, sinong may sabi na purong mahal ang kainan din sa poblasyon. Maraming mahal na kainan din eh. International cuisine, Filipino cuisine, iba't ibang klaseng cuisine. Pero pag naghahanap ka ng mura, masarap, sulit, din sa Doremi Tapsi ang punta mo kasama ng ibang gayon din ang hanap. Yan, ari yung tapa nila. Kunin natin yung may taba, tapos yung fried rice. First bite. Thank you, Lord. Yung tapa, medyo sweet pero may alat na rin. Tapos yung fried rice talaga yung panalo dito. Tapos ari naman yung sabaw ng tapa. Bali din niluto yung tapa. Sasabawan natin ngayon ng kanin. Tapos gagawa tayo ng sausawan. Ang masarap na sausawan sa tapa ay suka na maanghang. Lalagyan natin ngayon yun na, yung medyo manamis na sauce ng tapa, yung sauce ng tapa, tapos margarine, salty na fried rice. Panalo na combo. Pero yun, kaya ayos siya yun. Ari sadya ang order ko. Aring pork silog. Yan. Yan. So may taba, may balat, may laman. Again, with the fried rice. Malambot, crispy ibang parts. Yung skin, medyo chewy pero hindi naman matigas. Sarap. Ang sausawan naman din eh. Toyo. Na may kalamansi, saka sili. Dinin mo ngayon, ipapatong yung malasadong itlog. Tapos, konting egg corn. Yan. Between the two, mas gusto ko itong pork silog talaga. Kahit nung first time ko siya na-try. Actually, nalaman ko itong Doremi kay Jessica Lee. Nag-vlog siya noon dito sa poblasyon. Tapos, syempre, di ba yung style niya? Nagtatanong-tanong siya sa mga locals kung saan masarap kumain. Ang dami nag-suggest itong Doremi. Tapos sobrang nagustuhan niya. At nung tinry ko, nagustuhan ko rin. Kaya halo-halo na yung pork silog, itlog, sabaw ng tapa, toyo mansi. Sa wakas, narinig na tayo sa eatery na napakatagal ko nang gustong timusan, ang Aling Nidas Eatery. Yan, kita nyo, sa silong lang ng bahay. Ang the best daw din yung sinigang na ulo. Ba, marami rin silang mga lutong ulam, oh. Parang ang sasarap din, oh. Pero kasi may kakainan pa tayo mamaya na karinderya. Saka din daw sadya ang best seller ay sinigang na ulo. Time check, wala pang alas 10. Pero dami nang nakain. Ayan, na rin ang aming kanin sa kasawsawan. Ayan, ang sinigang na baboy daw. 9 a.m. hanggang 8 p.m. At ari na ang sinigang na pisngi. Thank you. Ayan. Ari ay pisngi. Ayan, may kangkong. Yun, may mata. Excited ako dyan. Tagal ko na hindi nakakain ng sinigang na ulo. Excited tayo din. Ari na, sinigang na ulo ng Aling Nidas Eatery. Yan. Bago yan, gawa muna tayo ng malupitang sausawan. Siyempre, pag sinigang, mas gusto ko ang patis mansi na maanghang. So yung condiments nila yan, naka-plastic na. Pero bago ang lahat, gusto ko munang timusan ng sabaw kung anong lasa. Sarap ng asim.
Ano yung gusto kong asim, yung talagang maasim na maasim. Ayan, so try na natin itong laman. Tingnan natin kung malambot. Sana malambot. Okay. Uy. Not bad, not bad. Yun, no. Kita nyo, linis ang buto. So, sasabawan na natin to. Kakanina na natin. Wala mo ng sausawan. Malaking chunk agad. First bite. Thank you, Lord. Wow, that is good. Sinigang na ulo ng baboy. Ano yung lambot niya, hindi siya yung sobrang lambot yung may bite pa ng konti, pero hindi naman makunat. Kumbaga, pwede pa ng mga 10 minutes na pakulo, pero again, hindi naman makulat. Eto, ayos na. Tapos, save the best for last ba natin? Wag na. Gusto ko na matimusan na ring mata. Yan, oh. Mata. Tapos, may kangkong. Sasabawan din natin. And, ari na ang lalagyan natin ng manghang na patismansi. Quality. Ari yung nakaka-order ka ng puro mata lang. Sarap ng mata. Yung may crunch pa ng konti. Tapos din tayo sa bandang pang. Ari ang maano talaga eh. Ari ang malaman saka malasa. Kaya pala din eh, kahit hindi pa lunch hour, ang dami ng tao. Alas 9, nagsuserve na sila ng sinigang na ulo. Tapos ari, ito pa yung sa malasa eh. Mga nasa sulok-sulok na iyan. Yan. Ano siya, technically full meal na siya. Pero ano pa rin, street food pa rin. Kita nyo naman yung setup nila, talagang nasa kanto lang. Pero kita nyo, daming kumakain, may mga pamilya, mga empleyado. At ang maganda dito, obvious na maganda yung pagkakalinis ng ulo. Try nyo na, sinigang na ulo sa Aling Nida's Eatery. Solid stop sa ating Makati Street Food Crawl. See you sa next one. Narito na tayo sa pinakasikat and pinaka-legendary na karinderya sa Makati. And with local and international vloggers na napunta din kasama na si Mark Wins na talaga namang milyong-milyon ng views, making it probably the most famous karinderya sa buong Pilipinas. Kailangan talaga pumunta din lalo na kung magmamakati street food crawl ka sa Susing's Karinderya. Ari ang pinaka-legendary din yung kanilang inihaw na liempo. Tapos, sasamahan mo ng kanilang inihaw na tilapia. Napaka-solid. Pero, kita nyo, ang dami pang available na ulam. Isa pang famous na ino-order din ang kanilang nilagang baka. Iyon. Kada. Dati. Yan na. Nilagang baka na lang. Tapos kita nyo yung crowd na yan. Ano pa lang mga 10:30 pa lang pero ang dami ng tao. Mamaya mga alas 12 ko po, punong-puno pila kaya naman mga alas 2 ay ubos na. Ang laki ng tilapia, sulit naman sa maniiti yan, kamay ni Mrs. Tapos ari yung inihaw na liempo at yung nilagang baka. Yan, ari yung liempo nila, kita nyo naman. Yung timpla naman niya, classic lang na timpla na yan ay may toyo, may kalamansi, paminta, asin. Pero sometimes yung simple, yun ang masarap talaga. Basta quality ang karne. At din sa dami ng nakain din fresh lagi ang karne na. So din parang medyo i-smoke mo. Kaya yan ay may smoky flavor. Para maluto ng konti yung loob. Tapos din dyan na yung high fire. Para yung labas magkaroon ng talaga ng texture, saka maganda yung pagkakaihaw. Kaya yan, may ng konti, may crunch ng konti. Yan na, after about parang mga 2+ years since yung last na punta ko din narinig na ulit tayo sa Aling Susing's. So ito yung order natin, meron tayong nilagang baka. So parang 1, 2, 3, tatlong malalaking chunks ng baka. Tapos inihaw na liempo.
Marami din na servings at ang napakalaki na inihaw na tilapia. So dini muna tayo sa inihaw na liempo syempre. Ari ang kanilang pinaka-claim to fame. Try muna natin ang walang sausawan. First bite. Thank you, Lord. Yung mga ganitong kainan, pag nalaman mo na 1970s pa sila, medyo magtataka ba? Grabe paano sila nagtagal ng ganun. Tapos pag natikman mo yung mga main dishes nila, in this case yung kanilang inihaw na liempo na ganun kasing lambot, ganun ng lasa. Since the last time I tried it, napaka-consistent nila. Doon mo malalaman kung bakit sila ay thriving. Ari sabaw ng nilagang baka. Yeah, very comforting. Kanina tayo nagsabaw na, nagsinigang na ulo ng baboy. Yun naman yung baboy, yan may baka sa kare, nilaga. Magkakanin na tayo, yung lambot. Ayan. May mga litid lang. Tapos, sabaw. Yung baka nila, tulad din dati, napaka-rich ng lasa, maumami. Tapos yung lambot niya, hindi sagad. Kumbaga, ngunguyain mo pa rin. Pero hindi naman siya parang bubblegum. Lagyan natin ng maanghang na toyo mansi. Tapos rin na, tilapia. Siya agad. Ganda na pagkakaihaw. Medyo crispy na yung balat. Very juicy ng laman. Kita nyo, ang taba, oh. At that. Taba. Tapos bagay na bagay yan doon sa nilagang baka, yung sasabaw ng nilagang baka. Tapos syempre, mas pasasarapin pa natin. Yung taba nakuha. So may sabaw. Kalagyan natin ng sausawan. Etong tatlong to, ari na ang winning combo din eh. Pero dito sa sa tatlong to, yung isa lang ang pwede nyo orderin for the win. Aring inihaw na liempo. Tapos yung next, yung tilapia. And then my least favorite sa tatlong to, pero masarap din naman, aring nilagang baka. Ayan, narinig na tayo sa pwesto ng dinakdakan ni Ate Glenda. Kita nyo naman, ang daming customers. Ari partida, kakatila lang ng ulan. Saka medyo maaga pa rin, maya daw talaga ang tao din eh. Pero kita nyo naman, blockbuster na. Yan. Ang pinunta ko sa Jadi ni Arila ang dinakdakan. Kaso, nag-uulan niya. Parang ang sarap humigop ng sabaw. May sibuyas, may green onion, syempre may sili. Looks creamy din. Nice. Ako po si Glenda Gensis po. So ano po yung dinakdakan nyo? Kailan po nagsimula yung dinakdakan nyo? 2013. 2013. Opo. Tapos bukod po sa dinakdakan, ano pa po mga bestsellers dito? Ayun na, yung ngayon yung lechon pares at saka yung mga ulam naman na ano naman. Kailan po kayo nagsimula dito, magtinda dito? Mga mahigit 13 years pataas. 13 years na po. So tingin niyo po bakit po sa dami naman ng dinakdakan sa buong Pilipinas, ba't po talagang pinipilahan dito yung dinakdakan niyo? Na vlog po siya, yun malaking naitulong po nun. Pero syempre bukod naman po sa na-vlog, sigurado po ako dito, marami po dito mga bumalik na no? Opo, mga suki na. Ano po kalimitan sinasabi nila tungkol sa dinakdakan niyo? Nagustuhan naman po nila nagustuhan naman nila. Yan, narin na ang order natin. Umorder tayo ng dinakdakan. Yan, 65 pesos pag walang rice. Pero bakit naman kakainin mo yan ng walang rice? Kailangan mag-rice ka talaga. Tapos umorder din tayo ng lechon pares kasi naka-ambon. So, kailangan talaga mag-pares tayo. Ari ang ating combo ngayon. Tikman natin. Kaya may mga TYL gang dito. Ano paborito nyo dito? Dinakdakan. Dapat sabay eh. Oo nga, Dapat sabay. Hindi kompleto pag wala yun. Samang soft drinks. Solid, recommended. Ito daw, matagal ng customer din ni Ate Glenda. Gaano kakalimit kumakain dito? Araw-araw. Araw-araw. Oo, Ano in-order mo dito? Puro dinakdakan tsaka pares. Ayan. Doon pa lang yan, maliit pa lang yan, kariton pa lang. Kami mga rider, grab. Talagang kumakain na kay nanay. Thank you, Lord. Thank you.
Ari na, ang dinakdakan ni Ate Glenda. Yun, ang napunta sa akin, maraming sili. Tapos yan, kita nyo masibuyas. Looks really creamy. Try muna natin ng walang rice. First bite. Thank you, Lord. Wow, may smoky flavor siya. Tapos, really creamy. Yung anghang, kahit may sili siya, hindi siya ganun kasi kina-counter ng pagka-creamy niya eh. Tapos, yung onion flavor nandun. Wow. Tulad ng sabi ko kanina, pwede naman ari without rice. Pwedeng order na without rice, pero don't do that to yourself. Para yung mga chibog na kailangan merong rice. Panalo with rice. Tapos ari yung lechon pares. Yan. Dahil nga nakaulan, try muna natin ng ano. Kasi ang dami rin umu-order ng lechon pares eh. Kaya napaibig din ako. Wow. Yung lasa ng pares, perfect na para sa akin. Nandun yung tamis, nandun yung konting soy sauce flavor. Ang kulang na lang dito, chili oil. Dito nyo naman yung mga sili na yan. Yan. Tapos lagyan natin ng green onion at fried garlic. Tapos, haluin maigi. Yan. At ang crunchy nila yung kawali Try natin. Kasi nag-work yung yung adobong kabayo tapos sabaw ng pares. Try naman natin kung dinakdakan, may pa-partner natin sa sabaw ng pares. Balat na lang balat. Yan. That work. Kasi yung yung konting sweetness nung pares. Tapos yung anghang ng chili oil, nag-elevate ng lasa, yung dinakdakan. Kaya naman pala ay nag-trending. At kaya naman pala, ang haba ng pila din eh. Kaya naman pala ang dami ko narinig din na pagkatapos kumain, ang sabi ay solid. Solid nga naman. Ayan, naka-anim na street food tayo ngayon sa Makati. I know, napakarami pa dito. Kung meron kayong alam, mga hidden gems sa street food din sa Makati, let me know. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana busog kayo. Sana nag-enjoy kayo. If you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.